Bakit naman tayo sa probinsya, napagawa natin yung ating Kapitolyo, ang ganda ngayon, hindi natin inutang. Tamang paghahawak ng pera ang issue dito. Di ba? Nakagawa tayo ng extension ng Kapitolyo sa Kalamba. Ayan. Di ba? Yan po ay pinakikinabangan nyo, nakakapunta kayo dyan. Available lagi yung ating medical assistance, burial assistance, tulong sa nasunugan at iba pa. Scholarship program. Ang ating scholar, 6,000 dati, ngayon 25,000. Ang ating medical assistance, dati 40 million lang, ngayon 300 million. Ano po? Kaya sabihin, doon tayo sa maunlad. Sabi, doon tayo sa masaya. Ay, dalawang bagay po yan. Merong kasing unlad at merong saya na panandalian lamang. Diba? At merong unlad at merong saya na pangmatagalan. Tanungin ko kayo, may natitira pa ba sa kalahating kabang bigas? Ay, yung 1,000, may natitira pa? Oh, yan yung panandali ang saya, panandali ang unlad. Pero, yung libo-libong mga kabataang na pag-graduate natin, scholar ng Laguna, may trabaho, kumikita ng pera, habang buhay may pambili ng bigas. Hindi lang 1,000 ang katumbas noon. Di ba? Habang buhay, kayang bumuhay ng pamilya. O eto, pupunta ka sa akin doon sa opisina. May medical assistance na kailangan. Kaya natin magbigay 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. Kahit pa guarantee letter, 50,000. Kaya namin magbigay. Ano po? Ayun, may witness tayo. O nakaranas. O, sasabihin, pera naman yan ng gobyerno. Tama. Pera ng gobyerno na pinagkatiwala sa akin, hinawakan ng maayos, at pinakikinabangan ng maraming tao. Di ba? Kaya kung mangingibabaw sa isipan nyo, yung 1,000 at saka yung kalahating kabang bigas, lugi kayo. Lugi kayo. Kasi panandalian lang yun eh. Samantalang ang epekto ng aking magandang ginawa sa Laguna, makikinabang hindi lang yung kasalukuyang henerasyon, maging yung susunod na henerasyon, makikinabang dito. Pangmatagalan. Parang may commercial na gano'n na. Ever ready? Ever ready, ano? Motolight. Pangmatagalan. Ito. Ako ang inyong pinagkatiwalaang gobernador. Ako ang pinakamataas na opisyal sa Laguna. Ang desisyon ko, importante. Nakasalalay ang kinabukasan ng bawat isa. Kapag nagdesisyon ako ng ganito, oy, bawasan yung pondo ng scholar, bawasan ang pondo ng medical assistance, bawasan ang allowance ng daycare workers, BHW, BNS, bawasan ang mga projects. Bakit po babawasan? Kailangan ko ng maraming pera at bibilihin ko lahat ang bigas sa Nueva Ecija. Di ba? I-deliver sa Laguna, ay di babaka ng bigas dito. Di ba? Hindi lang tikakalahati, maaaring tigisang kabang kayong lahat. Di ba? Kaya lang, pagkatapos ng eleksyon, eto na, nakapila yung magpapadialysis. Walang maibigay. Ubos. Nakapila yung mga bata na gustong maging scholar. Sasabihin, hindi ho kami tumatanggap ng scholar ngayon. Nagbabawas pa, kulang ang pondo. Di ba? Kaya dapat ang pag-iisip ng isang gustong manungkulan, hindi lang mairaos ang kanyang politika. Dapat, ano ang magiging epekto sa buhay ng tao ng ating mga desisyon. Di ba? Ang napapagkatiwalaan sa maliit na bagay, pwedeng pagkatiwalaan sa malaking bagay. Ay kung dito pa lang sa Kabuyao, hindi na naging maayos, ay bakit pa gustong sakupin ang buong distrito? Yun lang naman eh, di ba? Alam po ninyo, nasa Kabuyao, nasa mga tao, nasa inyong desisyon ang direksyon ng ating syudad ng Kabuyao. Binigyan kayo ng 1,000, binigyan ng kalahating kaban, tanggapin nyo, pera ninyo yan. Ito ha, malinaw na kwenta. Lahat ng pinakahuling sentimo ng pera ng Kabuyao, inyo yan. Inyo yan. Lahat
ng utang ng Kabuyaw hanggang sa pinakahuling sentimo, utang nyo rin yan. Di ba? Hindi naman kami ni... Tama mali? Tama! Oh, edi tanggapin ninyo, pero mag-isip ng mas malalim. Hindi naman ho kami ni... Ang sabi nung panahon ni Mayor Mel, ikaw Lea, ano yon? Pera ng bayan ibalik sa mamamayan. Eh di marami namang natuwa. Binigyan ng pagkakataon. Oh, panahon yun ng pandemic, yung mga panahon yun. Di ba? Hindi naman talaga masasabing maayos talaga ang sitwasyon at pandemic. O sige, nanalo na sila. Eh tapos na ang pandemic, dapat paunlad na tayo talaga. Eh bakit lalong palubog sa utang? Eh kung sila pa ang humawak ng Kabuyaw nung panahon ng pandemic, eh baka hindi 4 na bilyon ang utangin, baka 10 bilyon. May patay na. Ganun lang eh. Kaya lang, hindi pa naman huli ang lahat. Ay nandito oh, nandyan si Mayor Lip, si Vice Mayor Lip. O testing. Di ba? Subukan natin. Siya na uli ang ating pahawakin ng Kabuyaw. Yes! May mga desisyon tayo na maaaring hindi perpekto, pero pwede naman nating itama. Tama na. Huwag lang nating ipikit ang ating mga mata. Ano po? Bago ko makalimutan, ako'y napapasarap. Yung asawa ko, kandidatong gobernador, ha? Yun, no? Si Gobernador Ruth Hernandez. Huwag niyo kakalimutan si Sweetheart. Ayan, ha? Okay, okay. So, mga kasama, sa congressman, akin pong pinakikiusap sa inyo, ipagkatiwala nyo na sa akin yan. Yes na yes! Hindi naman kayo lugi sa akin eh. Di ba? Maayos ng mamahala. Pogi pa. Ikaw may sabi ha? Ikaw may sabi. At itong aming grupo, alam nyo, sabi ko nga, kay Mayor Lip at kay Vice Mayor Mel, sige, idaos natin ito. Makaraos ang eleksyon, tayo mapagkatiwalaan ng tao, magtutulong-tulong tayo, kahit na marami kayong abutang-utang dyan, sabay-sabay nating aayusin ang Kabuyaw. Malaki-laki ang babayarang utang. Pero parang parehas kami ng kapalaran ni Mayor Lip. Kasi ako, nung umupo ako sa Kapitolyo, 2 bilyon ang utang na dinatnan ko eh. Pero napatunayan na kayang bayaran.